Nakatira sa isang maliit na barangay sa Davao na kung tawagin ay Agdao, ang 11 taong gulang na bata na si Boyet. Ang kanyang lolo Efren na isang kilalang albularyo, ang tanging kasama na lang niya sa buhay matapos na maghiwalay ang kanyang mga magulang nung siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Ganun pa man, kahit lumaking walang magulang, ay busog pa rin sa pagmamahal si Boyet mula sa kanyang lolo. Sa paaralan ay hinahangaan siya dahil sa talas ng kanyang isip at talino. Madalas ay nasa lumang silid-aklatan siya at nagbabasa ng mga aklat. Pakiramdam kasi ni Boyet ay napupunta siya sa iba't ibang lugar at mundo sa tuwing nagbabasa siya ng mga kwento. Ngunit kung may isang bagay na hindi gusto ng marami kay Boyet, yun ay ang pagiging pilyo at makulit niya. Dala na rin ng kanyang pagiging bata, kaya naging ugali na niya ang pagiging matigas ng ulo at mapaglaro sa ibang tao, lalo na sa mga nakakatanda sa kanya. Tuwing walang pasok sa paaralan, madalas ay nasa gubat si Boyet at naninirador siya ng mga ibon. Bukod sa pagbabasa, ay yun ang isa sa mga paborito niyang gawin. Isang tanghali ng Sabado, hindi mapakali si Boyet sa loob ng kanilang munting kubo. Wala siyang pasok sa eskwela, kaya sabik siyang lumabas at maglaro. Bitbit niya ang kanyang paboritong tirador habang palihim na nakatingin kay Lolo Efren na natutulog sa mahabang upuan sa labas ng kanilang kubo. Huminga ng malalim si Boyet at lumabas ng kubo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay narinig na niya ang boses ng kanyang lolo. Gulat na napalingon si Boyet kay Lolo Efren. Mabilis niyang itinago sa likod ang tirador. Lolo, akala ko po tulog kayo. Ang akala ko rin ay tulog kang bata ka. Hindi ba sabi ko sa iyo matutulog ka sa tanghali para lumaki ka? Tatakasan mo na naman ako. Natulog na po ako, Lolo. Hindi niyo lang po nakita kasi tulog po kayo Saan ka na naman papupunta ha? Maglalaro lang po kami ni Balong, Lo. Si Balong ang matalik na kaibigan ni Boyet. Pero kung si Boyet ay pilyo at mapusok, si Balong naman ay matatakutin kahit madalas silang magtalo ni Balong sa mga bagay na gustong subukan ni Boyet, ay nananatili pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Bakit may dala ka na namang tirador? Anong tirador po, Lolo? Wala naman po akong dalang tirador Iyang tinatago mo sa likod mo. Abay, akala mo hindi ko nakita yung tirador mo? Gusto mo bang pakuluan ko yan at ipainom ko sa iyo ang sabaw? Pwede naman, Lo. Basta samahan niyo po ng karne ng baboy at sampalok para sinigang na. Aba't piloso po ka talagang bata ka, no? Teka, baka na naman sa gubat ang punta niyo ha? Sinabihan na kita, Boyet. Makinig ka sa akin. Nakikinig naman po ako sa inyo, Lolo Efren Hindi naman po kasi ako bingi. Magkaibang nakikinig lang. Sa sumusunod, huwag kang pupunta sa gubat, Boyet. Marami doon nakatirang mga lamang lupa at engkanto. Hindi mo alam kung sino o ano mababangga mo ron. Nagkamot sa batok niya si Boyet. Opo, Lolo. Hindi po talaga ako sa gubat pupunta. Babalik din po ako mamaya. At bago pa siya muling mapigilan ni Lolo Efren, ay mabilis na siyang tumakbo palabas ng kanilang bakuran. Hoy, Boyet! Bumalik ka rito! Pagpihirang itong batang to, hindi pa kita pinapayagang umalis Pastilang ka talagang bata ka! Lo, hindi ko na po kayo marinig! Babalik din po ako agad! Hindi huminto sa pagtakbo si Boyet hanggang sa tuluyan na siyang makalayo kay Lolo Efren. Nang makasiguro siya na hindi na siya maaabutan ng lolo niya, ay saka lang siya huminto sa pagtakbo at naglakad na lang. Habang masayang naglalakad, ay nakita ni Boyet ang kaibigan niyang si Balong na nakaupo sa isang malaking bato.
Nilalaro nito ang isang patpat habang tila may iniisip. Agad siyang lumapit dito nang may pilyong ngiti sa labi. Balong, tara sa gubat. Manirador tayo ng ibon. Ha? Ayoko nga. Hindi ba sabi ni Lolo Efren mo, bawal doon? Maraming engkanto sa kalamang lupa sa gubat. Mamaya maengkanto pa tayong dalawa at hindi tayo makauwi. Ikaw na lang, Boyet. Napapailing si Boyet at tumawa ng bahagya. Nako, Balong. Naniniwala ka na naman kagad kay Lolo Efren eh. Ang tagal ko na nagpupunta sa gubat. Pero kahit na anino ng engkanto o mga laman lupa, aba, wala akong nakikita, no? Paano kung hindi na nagpapakita sa'yo? Baka isang araw niyan, bigla ka nalang kunin ng mga yon. Sige ka. Sus, natatakot ka lang eh. Palibasa, duwag ka. Duwag! Hoy, hindi ah! Hindi ako duwag. Ang tapang-tapang ko kaya. O sige nga, kung hindi ka duwag, bakit ayaw mo sumama sa akin sa gubat? Kasi, baka pagalitan tayo ni Lolo Efren eh. Hindi naman niya malalaman eh. Tara na, sumama ka na kasi. Ang dami mo pang arte. Tumingin si Balong sa malayo at tila nag-iisip ang bata kung ano ang dapat niyang gawin. Makalipas ang ilang sandali, ay marahan itong tumango at bumaba mula sa pagkakaupo sa malaking bato. Nagkibit balikat siya at bumuntong hininga. Sige na nga, nasama na nga ako sa'yo. Pero saglit lang tayo, Boyet ha. Ayokong abutan tayo ng gabi dun at mapapagalitan ako ng nanay ko. Oo na. Uuwi rin tayo kapag nakatirador na ako ng kahit 3 ibon lang. Matapos yun, ay magkasama ng naglakad ang magkaibigang Boyet at Balong papunta sa gubat. Makalipas lang ang ilang minuto, ay narating na ni na Boyet ang tahimik at masukal na gubat. Marami roong nagtataasang punong kahoy at ang lupa ay natatabunan ng makapal na mga tuyong dahon. Walang masyadong nagpupunta ron dahil sa mga kwentong ipinakalat ni Lolo Efren tungkol sa mga engkanto at lamang lupang naninirahan doon. Dahil sa pagiging kilalang albularyo ng matanda, marami ang naniwala at iniwasan ang gubat na yon. Pero para kay Boyet, may kung anong humahatak sa kanya papunta sa gubat. Pagdating sa isang bahaging may mga mabababang puno, agad na inihanda ni Boyet ang kanyang tirador. Kumuha siya ng isang maliit na bato at tahimik siyang nagmasid upang maghanap ng ibon sa paligid. Napansin niyang may ilang maya na namamahinga sa isang payat na sanga. Nakangisi niyang ipinasok ang bato sa goma ng tirador. Dahan-dahan niyang hinila ang goma at sinigurado niyang nakatutok ng tama yon sa mga ibon. Sa kanya pinakawalan ang bato. Lumagpas lang ang bato sa ibon at nagliparan yon palayo. Ibinaba ni Boyet ang tirador at napabuntong hininga siya ng malakas. Walang isa man lang sa mga ibong tinarget niya ang tinamaan. Napangiwi siya sa inis at bahagyang tinadyakan ang lupa. Buisit! Ano ba naman yan? Wala man lang akong tinamaan ng isa. Nakamasid lang si Balong sa kanya at wala itong imik. Hindi sumuko si Boyet. Patuloy siyang naglakad sa loob ng gubat. Nakasunod lang sa kanya ang kaibigan niyang si Balong. Makalipas ang ilang minuto, nakahanap si Boyet ng panibagong target. Isang grupo ng maya na dumapo sa isang mababang sanga. Mabilis niyang hinugot ang kanyang tirador. Nilagay ang bato at tinutok yun ng maayos sa mga ibon. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang bato at isang ibon ang bumagsak sa lupa, habang ang iba naman ay lumipad na palayo. Umikot ang mata ni Boyet sa paligid at agad siyang dumampot ng isa pang bato. Nang makakita siya ng isa pang ibon sa isang puno, ay tinirador niya yon. Tinamaan din yon at bumagsak sa lupa. Masayang naglakad si Boyet at hindi nagtagal ay napabaksak niya sa lupa ang pangatlong ibon gamit ang kanyang tirador.
Ayos! Ang galing ko talaga! 3 na! Ang galing ko talaga manirador ng ibon. Nakita mo ba yon, Balong? Oo, nakita ko. Hindi naman ako bulag eh. Eh di kung ganun, uuwi na tayo. Sabi mo kanina kapag 3 na ang nakuha mo, ay uuwi na tayo. Ngumisi lang si Boyet at umiling. Mamaya na. Ikaw naman ang aga-aga pa eh. Sayang naman yung oras. Saka ngayon pa lang ako ginaganahan eh. Napabuntong hininga si Balong at nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi na namalayan ni Boyet ang paglipas ng oras. Maya-maya pa ay nagulat siya nang biglang dumikit si Balong sa kanya at humawak sa kanyang braso. Bumiksi si Boyet at may pagtatakang tumingin sa kaibigan. Hoy, ano ka ba, Balong? Ano bang ginagawa mo? Bakit kung makadikit ka sa akin ay parang nakakakita ka ng multo? Boyet, parang hindi maganda yung pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa atin kanina pa. Hindi mo ba yun nararamdaman? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Ano? Naiirita ako sa'yo. Lumayo-layo ka nga sa akin. Kung ano-ano kasing iniisip mo eh. Kaya palagi ka natatakot eh. Tumahimik ka na. Mamaya yung bibig mo na ang titiradurin ko. Lumingon si Balong sa paligid. Bakas sa mga mata nito ang takot, ngunit hindi yun binigyan ng pansin ni Boyet. Para sa kanya ay mas importante na mas marami siyang matirador na ibon bago tuluyang kumagat ang dilim. Maya-maya pa, nagpatuloy na sa paglalakad sina Boyet at Balong sa loob ng gubat. Pero kahit na anong gawin ni Boyet, hindi na siya nakakita pa ng ibon. Pinagmasdan niya ang mga sanga sa paligid pero wala na talaga siyang nakita. Napailing na lang siya at napakamot sa kanyang ulo. Ang bihira naman talaga yan oh. Mukhang nagtatago na ang mga ibon sa akin ah. Baka naman kasi naubos mo na yung mga ibon dito sa gubat, Boyet. O baka lumipat na sila ng ibang gubat. Tuwing Sabado ba naman eh, wala ka nang ginawa kundi manirador. Napangiti si Boyet pero hindi niya pinansin ang sinabi ni Balong. Lumingalinga siya sa paligid at naghanap ng ibon. Boyet, paggabi na, umuwi na tayo. Baka abutin pa tayo ng dilim dito sa gubat eh. Isa na lang, Balong. Kapag nakahuli pa ako ng isang ibon, uuwi na talaga tayo, promise. Ayoko na, Boyet, ayoko na. Kung ayaw mong umuwi, ako na lang ang uuwi. Bahala ka na dyan. Wala akong pakialam kahit umuwi ka na. O sige na, umuwi ka na. Duwag! Duwag ka talaga. Hindi man lang tumingin si Boyet kay Balong dahil abala ang mata niya sa paghahanap ng ibon. Napabuntong hininga si Balong at tinalikuran na ng tuluyan si Boyet. Ngunit bago pa ito makalayo ay nagulat si Boyet nang biglang sumigaw at umatras si Balong. Boyet! Boyet, may maligno! Mabilis na lumingon si Boyet pero imbis na kung anong nakakatakot na nilalang ang makita niya ay si Lolo Efren ang nakita niya. Agad niyang nilapitan si Balong at binatukan ito. Aba, hindi yan maligno. Si Lolo Efren yan eh. Nagulat kasi ako eh. Akala ko maligno. Nanginginig pa si Balong habang nakatingin kay Lolo Efren na mabigat ang tingin sa kanila. Mabagal itong lumapit at kahit hindi pa ito nagsasalita, ramdam na nilang dalawa ang galit nito. Maligno talaga, Balong! Pasensya na po, Lolo Efren. Nagulat po kasi ako sa inyo eh. Bigla na lang po kayong sumulpot. Tumingin si Lolo Efren kay Boyet at umiling. Sabi ko na nga ba at dito ang punta mo, Boyet? Hindi ako nagkamali ng hinala. Ang titigas talaga ng ulo nyo. Hindi ba sinabi ko na huwag kayong pupunta rito sa gubat? Paulit-ulit ko nang ipinaliwanag sa inyo na delikado ang lugar na ito. Pero Lolo, wala naman pong engkanto rito eh.
Matagal na po ako nagpupunta dito sa gubat pero wala naman po ako nakikitang kung ano man. Tama na yan! Tama na! Sumasagot ka pa! Umuwi na kayo, ngayon din! Naikuyom ni Boyet ang kanyang mga kamay bilang pagtutol sa sinabi ni Lolo Efren. Pero wala siyang nagawa kundi sundin ang matanda kahit labag sa loob niya. Tahimik siyang naglakad pauwi kasama ang kaibigang si Balong habang si Lolo Efren naman ay nasa likuran lang nila. Kinagabihan, tahimik ang buong kubo habang sabay na kumakain sina Boyet at Lolo Efren ng hapunan. Ang maasim at mainit na sinigang na bangus ay nagbigay ng init sa malamig na gabing yun. Pero hindi yun sapat para mapawi ang bumabagabag sa isip ni Boyet. Matagal niya nang pinag-isipan ang sinabi ng kanyang lolo tungkol sa gubat, pero hindi pa rin siya kumbinsido. Kaya naman nagpasya na si Boyet na basagin ang katahimikan sa pagitan nila ng kanyang lolo. Lolo, paano niyo po nalaman na maraming engkanto at lamang lupa po dun sa gubat? Bakit mo naman tinatanong? Kasi po, ilang beses na po akong pumupunta ron pero kahit kailan po, wala po talaga akong nakikita o nararamdaman na kakaiba. Kung talagang may lamang lupa o engkanto po dun, bakit hindi ko po sila nakikita? Kahit isang beses man lang. Hindi agad sumagot si Lolo Efren. Kumuha ito ng isang piraso ng bangus at nilagyan ng konting sabaw ang kanin bago sumubo. Napabuntong hininga si Lolo Efren at saka tumingin kay Boyet. Ayoko na magpaliwanag pa, Boyet. Pero tandaan mo, hindi basta-basta nagpapakita ang mga yon. Hindi mo alam kung kailan mo sila matatapakan o masasaktan nang hindi mo sinasadya. At kapag nangyari yon, sigurado kung may masamang mangyayari sa'yo. Yun ang iniiwasan kong mangyari. Dahil may mga lamang lupa na malupit kapag nagparusa at hindi kaya ng kaalaman ko sa panggagamot. Pero lolo, paano niyo po nalaman na may mga ganun nga sa gubat? May nakita na po ba kayong engkanto o kaya ay lamang lupa doon? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga, sundin mo ang sinasabi ko sa'yo. Huwag ka nang babalik sa gubat na yon kahit kailan. Alam ni Boyet na hindi na niya mapipilit pa ang kanyang lolo. Tumango na lang siya at nagpanggap na sang-ayon sa sinabi nito. Opo lolo, hindi na po ako babalik sa gubat. Promise. Aasahan ko ang pangako mong yan, Boyet. O sige na, tapusin mo na yung pagkain mo at pagkatapos maghugas ka na ng pinagkainan natin. Ipinagpatuloy ni Boyet ang pagkain, ngunit sa isipan niya ay alam niya na hindi pa rin siya hihinto sa pagpunta sa gubat dahil dun lamang niya pwedeng gawin ang pagtirador sa mga ibon. Sa kabila ng pangako ni Boyet na hindi na babalik sa gubat, ay patuloy pa rin siya sa pagpunta ron tuwing wala siyang pasok sa eskwelahan. Mas naging maingat siya at siniguro niya na sa tuwing magtutungo siya ron ay hindi malalaman ni Lolo Efren. Itinago na rin niya ang kanyang tirador sa likod ng kanilang lumang aparador upang maiwasan ang posibilidad na sirain o itapon yun ng kanyang lolo. Sa bawat pagpasok ni Boyet sa gubat, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang palaging bumabalot sa kanya. Para bang hinihila siya ng kagubatan at tinatawag siya upang manatili roon. At sa tuwing naroroon siya, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang linggo ng umaga, gaya ng inaasahan, dagsa ang mga tao sa bahay ni Boyet upang magpagamot kay Lolo Efren. Dahil sa malamig na panahon, marami sa taga-barangay nila ang nilagnat at inuubo. Kaya abala ang matanda sa paghahanda ng mga halamang gamot at pagbibigay ng lunas sa mga taong may sakit. Habang walang nakatingin, mabilis na kinuha ni Boyet ang kanyang tirador
mula sa pinagtaguan niya sa likod ng lumang aparador. Maingat siyang lumabas ng bahay at siniguro niyang hindi siya mapapansin ni Lolo Efren. Nang sandaling makarating na siya sa gubat, ay may bumalot na kasabikan sa kanya. Agad na sinimulan ni Boyet ang paninirador ng mga ibon. Sinipat niya ang una niyang target na isang maya na nakadapo sa isang sanga. Iniangat niya ang kanyang tirador. Inasinta ang ibon at pinalipad ang bato. Ngunit bago pa man tumama ang bato, ay lumipad ang ibon palayo na para bang naramdaman nun ang paparating na panganib. Ano ba yan? Ang malas naman! Nakalipad kagad yung ibon! Muling naghanap ng ibang target si Boyet. May nakita siyang isa pang ibon, isang pipit na nasa isang mababang sanga. Inulit niya ang proseso at siniguro niyang tatamaan na niya yun. Ngunit muli, bago pa man lumapat ang bato sa kanyang target na pipit, mabilis na lumipad yun papalayo. Paulit-ulit yung nangyari, parang may hindi nakakakitang puwersang humahadlang upang walang matamaan na ibon si Boyet. Napansin din niyang masyadong mailap ang mga ibon ng araw na yon, higit sa dati. Nagsimulang maglakad si Boyet at patuloy na naghanap ng ibon, ngunit habang tumatagal ay bumibigat ang pakiramdam niya. Para bang may nagmamasid sa kanya mula sa kung saan. Isang presensyang hindi niya maipaliwanag kung ano. Hindi pa rin sumuko si Boyet. Nang may nakita siyang ibon ay tinirador niya yon, ngunit gaya ng dati ay hindi na naman yun tinamaan. Ano ba yan? Bakit ayaw niyong magpatama sa tirador ko? Nakahanda na sanang sumuko at umuwi si Boyet nang mapansin niya ang isang kakaibang ibon na nakadapo sa isang matandang puno. Ang mga balahibo nun ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw na may kulay na hindi niya mawari kung itim ba o asul. Mabilis niyang inihanda ang kanyang tirador. Sinipat niyang maigi ang ibon at pinakawalan ang bato. Ngunit nagulat siya dahil hindi gumalaw ang ibon at hindi yun tinamaan ng kanyang bato. Muling sinubukan ni Boyet na tiradorin ang kakaibang ibon. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niya yung tinirador, pero kahit isa sa mga bato niya ay walang tumama sa ibon. Labis na ang kanyang pagtataka dahil hindi umaalis ang ibon sa pwesto nun, pero hindi niya yun matama-tamaan. Nanlaki ang mga mata ni Boyet nang biglang lumipad palayo ang kakaibang ibon. Hoy! Bumalik ka rito! Hindi ka makakatakas sa akin! Hinabol ni Boyet ang ibon at tumakbo siya ng mabilis. Wala na sa dinadaanan niya ang kanyang paningin. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa lumilipad na kakaibang ibon. Kaya naman hindi niya napansin ang isang nakaumbok na lupa sa kanyang daraanan. Natalisod si Boyet sa nakaumbok na lupa. Nawalan siya ng balanse at padapa siyang natumba sa lupa. Agad niyang iniangat ang paningin niya upang hanapin ang kakaibang ibon, pero hindi na niya yon nakita pa. Wala na siyang ideya kung saan yun nagpunta o nagtago. Napuno ng galit si Boyet. Tumayo siya at napatingin sa nakaumbok na lupang nakatisod sa kanya. Dahil sa matinding inis na hindi niya natirador ang kakaibang ibon, ay ibinaling niya ang galit sa nakaumbok na lupa. Buwisit ka! Buwisit ka! Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala yung ibon na yun! Ang dapat sa'yo, sirain! Malakas na sumigaw si Boyet habang paulit-ulit na sinisipa ang nakaumbok na lupa. Sa bawat sipa niya ay unti-unti yung nasisira. Nadurog ang lupa at kumalat yun sa kung saan-saan. Humihingal si Boyet nang tumigil siya. Nagawa niyang gibain ang nakaumbok na lupa sa pamamagitan lang ng paulit-ulit na pagsipa roon. Kahit paano ay nabawasan ang pagkainis niya sa kanyang ginawa. Sa pagkakataon na yon, inisip niya na hindi para sa kanya ang araw na yon. Kaya nagdesisyon na siyang umalis sa gubat.
Nagsimula na siyang maglakad pabalik sa kanilang bahay bago pa malaman ni Lolo Efren na wala siya roon. Habang naglalakad si Boyet papauwi sa kanilang bahay, ay nakabusangot ang kanyang muka. Hindi niya maalis sa isip niya ang kakaibang ibong yun na nakawala dahil sa pagkatalisod niya sa nakaumbok na lupa. Nang makarating si Boyet sa kubo nila, ay napansin niyang kakaunti na lamang ang mga tao sa labas na naghihintay para magamot ni Lolo Efren. Kanina, bago siya umalis, ay halos mapuno ang harapan ng bahay nila ng may mga sakit. Bagsak ang balikat na pumasok si Boyet sa kanilang kubo. Naamoy niya ang halimuyak ng mga pinatuyong dahon at langis na madalas gamitin ni Lolo Efren sa panggagamot. Nakaupo ang matanda sa harapan ng isang lalaki na may nakabalot na kumot sa katawan. Napansin ni Lolo Efren ang pagdating ni Boyet. Saglit siya nitong tinapunan ng tingin bago bumalik sa ginagawa. Boyet! Saan ka galing at puro lupa yung mga paa mo? Lolo Efren, naglaro lang po kami ni Balong ng sipaan ng bola. Natapilok po ako sa putikan kaya ito po, nadumihan po ang paa ko. Mag-iingat ka kasi kapag naglalaro ka. Baka mamaya ay madulas ka ng tuluyan. Baka magkasugat ka o mabalian ka pa. Hugasan mo na yung paa mo bago ka maglakad-lakad dito sa loob ng bahay. Sige po, Lolo. Agad na lumabas ng bahay si Boyet at dumiretso sa likod ng kubo kung saan meron doong maliit na balon. Kinuha niya ang pansalok ng tubig sa balon at kumuha siya ng tubig. Matapos yun, ay ibinuhos niya ang tubig sa kanyang mga paa. Habang kinukuskus niya ang kanyang mga paa, bumalik sa isipan niya ang nangyari kanina sa gubat. Hindi niya maintindihan kung bakit napakailap ng mga ibon sa araw na yon. At higit sa lahat, hindi niya matanggap na hindi niya natirador ang kakaibang ibon. Kinagabihan, mula sa mahimbing na pagtulog ay nagising si Boyet. Dilat na dilat ang kanyang mga mata habang nangangatog ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang matinding ginaw na bumalot sa kanya. Para bang ang hangin sa paligid niya ay nagyeyelo at nanunuot yun sa kanyang butot laman. Hinablot niya ang kumot at ibinalot niya ang kanyang sarili, pero hindi yun sapat upang mapawi ang matinding lamig na kanyang nararamdaman. Natigilan si Boyet nang makarinig siya ng maliit at matinis na tawa na parang galing mula sa maliit na tao. Luminga-linga muna siya sa paligid, ngunit wala siyang nakita kundi kadiliman. Patuloy ang pagtawa at umabot na yun sa punto na parang nasa loob na ng tenga niya ang tawa na yun. Napabalikwas si Boyet ng bangon at nanlaki ang mga matang sinipat niya ang madilim na sulok ng kanilang kubo. Ngunit wala pa rin siyang nakita. Sino yan? Sino yan? May tao ba dyan? Sumagot ka! May tao ba dyan? Nawala ng sandali ang tumatawa, pero ilang saglit lang ay muling narinig ni Boyet ang nakapangingilabot na tawa. Parang may isang munting nilalang na naglalaro sa kanyang tenga. Tigilan mo ako! Tigilan mo ako! Tumahimik ka na! Tigilan mo ako! Tinakpan ni Boyet ang kanyang mga tenga, ngunit hindi nawala ang tawa. Para bang mas lumakas pa yun at bumaon sa kanyang isipan. Napasiksik siya sa isang sulok ng banig habang nanginginig at hindi malaman ang gagawin. Tama na! Tama na! Tumahimik ka na! Tama na! Kasunod nun ay nakita ni Boyet na sinindihan ni Lolo Efren ang gasera. Nag-aalala itong lumapit sa kanya. Boyet! Boyet po, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Lolo, may naririnig po ako. Tumatawa po maliit na boses. Parang nasa loob po ng tenga ko. Saglit na hindi gumalaw si Lolo Efren. Maya-maya pa ay marahang idinampi ng matanda ang magaspang nitong palad sa noo ni Boyet. Tapos ay sa kanyang leeg.
Napakunot ang noo ng matanda. Napakataas ng lagnat mo, Boyet. Baka nagdideliryo ka. Sandali lang at magpapakulo lang ako ng gamot. Mabilis na tumayo si Lolo Efren at nagtungo sa lagayan ng mga halamang gamot. Kumuha ito ng ilang piraso ng dahon para sa pagpapababa ng lagnat at agad itong nagpakulo ng tubig sa maliit na kalan. Matapos yun ay isinali nito sa baso ang pinagpakuluan ng halamang gamot. Lumapit si Lolo Efren kay Boyet at inalalayan siyang umupo. Ubusin mo ito. Makabubuti ito sa'yo para bumaba ang lagnat mo. Walang nagawa si Boyet kundi ang sundin ang utos ng kanyang lolo. Mapait ang lasa ng inumin pero hindi na niya yon ininda pa. Pakiramdam niya ay gusto na lamang niyang magpahinga. Maya-maya pa ay unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ni Boyet nang maubos niya ang ipinainom sa kanya ni Lolo Efren. Hindi niya namalayan ang unti-unting paglaho ng ginaw sa kanyang katawan. Unti-unting humina ang nakakabinging tawa sa kanyang isipan hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Kinabukasan ng umaga, maaga ring nagising si Boyet dahil Lunes na naman. May pasok siya sa eskwelahan. Pinakiramdaman niya ang sarili. Dinama niya ang kanyang noo at leeg. Napangiti siya dahil hindi na siya mainit at napatunayan niya na epektibo talaga ang mga halamang gamot ng kanyang Lolo Efren. Inalis na ni Boyet ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Ngunit natigilan siya nang makita niya na namamaga ang kanyang mga paa at naging doble ang laki nun. Gumapang ang takot sa buo niyang katawan hanggang sa kumawala sa lalamunan niya ang isang malakas na sigaw. Lolo! Lolo! Lolo, tulungan mo ako, Lolo! Hindi nagtagal ay humahangos na pumasok si Lolo Efren sa kubo. Dumiretso ito sa maliit nilang kwarto. Ano pa nangyari sa iyo, Boyet? Aba, Diyos ko! Ano nangyari sa mga paa mo? Bakit parang paa na yan ng higante? Hindi ko rin po alam, Lolo. Pagising ko po ganyan na yan eh. Lolo, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako, Lolo. Lumapit si Lolo Efren at tinignan nito ang malaking paa ni Boyet. Maingat nitong hinawakan ang paa niya, sabay tingin sa kanya. Masakit ba, Boyet? Hindi naman po, Lolo, pero anong gagawin natin? Baka po hindi na gumaling ang paa ko. Paano po ako makakapasok sa school? Hindi na po magkakasya ang tsinelas ko. Huwag kang matakot, Boyet. Ako bahala sa'yo. Papagalingin ko ang paa mo at sisiguraduhin kong babalik yan sa dati. Kumalma ka lang. Sa kabila ng sinabi ni Lolo Efren, hindi pa rin nawala ang pag-aalala at takot ni Boyet. Halos hindi niya matignan ang kanyang kanang paa dahil sa hindi pangkaraniwang laki nun. Habang kumakain ng almusal sina Boyet at Lolo Efren sa isang maliit nilang hapag, ay halos hindi magalaw ni Boyet ang pagkain. Maya-maya pa ay may narinig silang pagkatok sa pinto na sinundan ng malakas na boses ni Balong. Boyet! Boyet, tara na! Malilate na tayo sa school! Boyet! Napatayo si Boyet at mabilis siyang nagtungo sa kwarto. Ibinalot niya ang sarili sa kumot. Mula roon ay napatingin si Lolo Efren. Napailing ito at saka tumayo upang pagbuksan ng pinto si Balong. Mula sa kwarto ay dinig ni Boyet ang pag-uusap ni Lolo Efren at Balong. Lolo, asa na po si Boyet? Malilate na po kami. Balong, hindi makakapasok si Boyet ngayon. May sakit siya. Ha? Ano po sakit niya, Lolo Efren? Basta, may sakit siya. Pakisabi na lang sa guro niyo na hindi siya makakapasok ngayon hanggang bukas. Ganun po ba? O sige po, Lolo, sasabihin ko po. Pakisabi rin po kay Boyet na magpagaling siya, ha? Matapos yun ay umalis na si Balong.
Marahan namang inalis ni Boyet ang kumot at lumabas sa kwarto. Bumalik siya sa pagkakaupo sa hapag. Salamat po Lolo Efren ha. Butit hindi niyo po sinabi kay Balong na lumaki ang isa kong paa. Kilala ko si Balong. Kapag nakita niya yung paa mo, Jack, pagtatawanan ka lang nun. Kaya kumain ka na dyan at pagkatapos gagamutin ko na yung paa mo. Pakiramdam ni Boyet ay bahagyang gumaan ang kanyang loob. Ngunit hindi pa rin nawala ang pag-aalala niya kung kaya ba talagang mapagaling ng kanyang lolo ang paa niya. Matapos mag-almusal ay kagad na inihanda ni Lolo Efren ang mga gamit para sa paggagamot sa malaking paa ni Boyet. Kumuha ito ng isang bote ng langis na panggamot at marahang ipinahid yun sa paa niya. Pagkatapos ay kumuha si Lolo Efren ng isang palanggana at pinuno yun ng malinis sa tubig. Umupo ito sa harapan ng palanggana, ipinikit ang mga mata at marahang nagdasal. Tahimik lang na nakatingin si Boyet habang ginagawa yun ng kanyang lolo. Maya-maya pa ay kinuha ni Lolo Efren ang kandila sa altar. Sinindihan nito yon at hinayaan itong tumulo ang natutunaw na parte ng kandila sa tubig. Tumitig si Boyet sa palanggana at napansin niyang may nabubuong imahe sa ibabaw ng tubig. Isang maliit na hugis na nakaumbok na lupa. Kinuha ni Lolo Efren ang nabuo mula sa tulo ng kandila at tinignan yon ng mabuti. Pagkatapos ay hinarap nito si Boyet. May natapakan ka bang pulso, Boyet? Ha? Ano po yung punso? Ang pulso ay isang lupang nakaumbok. Madalas, tirahan yun ng mga duwende o nuno sa punso. Kapag may taong nagpakita ng kawalang galang sa kanilang tahanan, maaaring magalit sila at parusahan ang sino mang gumawa ng kasalanan sa kanila. Nanlamig si Boyet sa kanyang narinig. Hindi siya nakapagsalita. Naalala niya ang nakaumbok na lupa sa gubat, ang punso na pinagbuntunan niya ng galit. Sinipa-sipa niya yon hanggang sa magiba. Napaisip siya kung yun nga ba ang dahilan kung bakit lumaki at namaga ang kanyang paa. Ngunit hindi siya pwedeng magsalita. Kapag sinabi niya yon, malalaman ni Lolo Efren na patuloy siyang nagpupunta sa gubat kahit paulit-ulit siyang pinagbabawalan nito. Tumingin kay Boyet si Lolo Efren. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala at pagdududa. Boyet, may natapakan o nasira ka bang punso? Magsabi ka sa akin ng totoo. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, hindi gagaling ang paa mo. Lolo, ang totoo po niyan may nasira po akong punso sa gubat. Bakit mo ginawa yun? Nako, sinasabi ko na nga ba at nagpupunta ka pa rin sa gubat? Natapilok po kasi ako ron Tapos nawala po sa paningin ko yung ibon na hinahabol ko. Kaya hindi mo dapat ginawa yun, Boyet. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki kasalanang nagawa mo? Napasinghap si Boyet. Hindi niya inaasahang magagalit ng ganun si Lolo Efren. Mukhang kailangan ko makipag-usap sa duwende o nuno na nakatira sa gubat. Napalunok si Boyet. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Sa pagkakataon na yun, ay labis siyang nagsisisi sa pagsira niya sa punso dahil sigurado na siya na yun ang dahilan ng paglaki ng kanyang paa. Hindi na nagsayang ng oras pa si Lolo Efren. Inayos na nito ang mga gamit nito para sa ritual na gagawin niya upang kausapin ang duwendeng nakatira sa punsong sinira ni Boyet. Habang nag-aayos si Lolo Efren ng kanyang mga gamit para sa ritual, tahimik lang na nakaupo si Boyet sa gilid habang pinanunood ang bawat kilos ng matanda. Nanginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot sa maaaring mangyari. Sa harapan ni Lolo Efren ay may isang bilog na bilao na may lamang bigas, asin at isang maliit na mangkok na may tubig. May hawak itong lumang kahoy
na may nakaukit na kakaibang mga simbolo. Pumikit si Lolo Efren at nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi maintindihan ni Boyet. Ramdam niya ang bigat ng hangin sa paligid at tila lumalamig ang paligid ng kanilang bahay. Maya-maya pa, hinawakan ni Lolo Efren ang mangkok sa tubig at sinimulang paikutin yun sa ibabaw ng bilao. Napailing si Lolo Efren habang dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Tama nga ang hinala ko. Bakit po, Lolo? Ano pong nakita nyo? May nakatirangan diwende sa punso na sinira mo. Isang duwendeng puti at ang pangalan niya ay Uyugan. Ano po? Uyugan? Nakausap ko na siya at may kondisyon siya para mapatawad ka at bawiin niya ang parusang ibinigay niya sa'yo. Ano po yung gusto niyang gawin ko? Kailangan mo magpunta sa punso nang mag-isa ka lang at kailangan mong humingi ng paumanhin kay Uyugan. Ano po? Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Ako lang? Ako lang po mag-isa? Oo, at kailangan mong gawin yon sa kabilugan ng buwan. Teka, hindi ko po kaya yun, Lolo. Paano po kung may gawin po siya sa akin? Hinawakan siya sa balikat ni Lolo Efren. Naiintindihan kita, Apo. Kung ako lang ang masusunod, hindi kita hahayaang magpunta sa gubat na mag-isa, lalo na kung gabi. Pero wala tayong magagawa. Kung hindi mo gagawin ang gusto ni Uyugan, hindi nagagaling ang paa mo at habang buhay mo yang dadalhin. Tamang-tama, Boyet. Ilog ang buwan mamayang gabi. Makinig kang mabuti, Apo. Mapaglaro ang mga diwendeng puti. May posibilidad na subukin ka nila. Ano man ang iabot nila sa'yo, ano mang bagay na ibigay nila, huwag mong tatanggapin. Ha? Bakit po? Dahil nga mapaglaro sila. Basta, gawin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Lalong nanghina si Boyet. Alam niyang wala na siyang magagawa kundi gawin ang gusto ng diwende dahil kung hindi, baka habang buhay na siyang may malaking paa. At ang mas nakakatakot pa, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa gubat mamayang gabi. Pagsapit ng gabi ay hindi mapakali si Boyet. Sa labas ng bahay, naghihintay na si Lolo Efren na may hawak na gasera. Lumabas na rin si Boyet at nakita niya ang bilog na buwan. Apo, kailangan na natin pumunta. Huwag kang mag-alala. Basta sundin mo lang ang bilin ko ay walang masamang mangyayari sa'yo. Napalunok si Boyet bago marahang tumango. Sinubukan niyang lakasan ng loob habang naglalakad sila papunta sa gubat. Ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pagdating nila sa bungad ng gubat, tumigil si Lolo Efren. Hindi na ito nagpatuloy sa paglalakad. Lolo, bakit po kayo huminto? Hanggang dito na lamang ako, Apo. Ano po? Ibig niyo sabihin, hindi niyo po ako sasamahan sa gubat? Hindi pwede, Apo. Yan ang kondisyon ni Uyugan. Kailangan mong gawin ito ng mag-isa. Lalong lumakas ang kabog sa dibdib ni Boyet. Napatingin siya sa madilim na gubat sa kanyang harapan. Lolo, paano po kung may gawin po siya sa akin? Huwag kang matakot. Basta pagdating mo sa punso, buong puso kang humingi ng tawad. Kapag nagawa mo na yun, umalis ka na kagad at bumalik sa akin. Lolo, hindi po ba talaga kayo pwedeng sumama? Natatakot po ako eh. Mahinang bumuntong hininga si Lolo Efren at marahang hinaplos ang ulo ng kanyang apo. Tulad ng sinabi ko sa iyo, Apo, kung ako lang sanang masusunod, hindi kita papupuntahin nang hindi ako kasama. Pero wala tayong magagawa. Ito ang gusto ng duwende. Halos maluwa si Boyet sa takot, ngunit alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Inabot niya ang gasera at dahan-dahang humakbang papasok sa loob ng gubat
Tinahak niya ang daan papunta sa punso. Maya-maya pa ay natanaw na niya ang punso. Lumapit siya roon at agad siyang lumuhod sa harapan ng punso. Pumikit si Boyet. Huminga siya ng malalim at buong pusong nagsalita. Nuno sa punso! Mga duwende! Pasensya na po! Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam na may nakatira dito. Patawarin niyo po ako. Alisin niyo na po ang parusa niyo sa akin. Ibalik niyo na po sa dati ang paa ko. At nangangako po ako na hindi ko na po uulitin. Habang nakaluhod si Boyet ay may naramdaman siyang malamig na hangin na tila humaplos sa kanyang buhok. Napatingin siya sa punso at napansin niya ang isang nagliliwanag na bagay sa mismong gitna nun. Para yung maliit na bato na kumikislap sa ilalim ng lupa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit hindi niya napigilang abutin ito. Dahan-dahan siyang nagukay gamit ang kanyang mga kamay. Marahan niyang tinanggal ang lupa sa paligid ng nagliliwanag na bagay. Pero kahit na anong hukay niya, hindi niya yun mahawakan. Para bang nasa harapan lang niya, ngunit hindi niya yun makuha-kuha. Napakunot ang noo ni Boyet at naghukay pa siya ng mas malalim. Ngunit sa halip na mahawakan ng bagay, bigla siyang kinilibutan nang makarinig ng isang malutong ngunit maliit na tawa mula sa kanyang harapan. Napapitlag siya at napaupo sa lupa. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang maliit na nilalang, isang diwende. Ang diwende ay may taas na hindi lalagpas sa isang talampakan. May mahaba at puting balbas ito at ang katawan nito ay balingkinitan. Ang mga mata nito ay kulay ginto na parang kumikislap sa dilim. Anong hinuhukay mo dyan? Batang makulit? Nanlaki ang mga mata ni Boyet at mabilis na umatras palayo sa punso. Ha? Sino ka? Sino ka? Muling tumawa ang duwende. Iniligay nito ang maliit na kamay sa likod na tila isang matandang nagmamasid sa isang pilyong bata. Ikaw to gumuhukay sa punso ko. Pero ako tinatanong mo kung sino ko? Teka, ikaw ba si Uyugan? Aba, kilala mo pala ako. Ikaw siguro ang batang sumira sa bahay ko, no? Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam na may nakatira pala dito. Ngunit hindi pinansin ni Uyugan ang kanyang paghingi ng tawad. Sa halip, tumingin ito sa punso at muling tumawa ng mahina. Heh, sabihin mo nga bata, ano bang hinuhukay mo riyan? Kasi may nakikita po akong ilaw sa ilalim ng punso. Parang isang maliit na bato na nagliliwanag. Ano? Nakikita mo ang liwanag sa aking punso? Opo, nakikita ko nga po. Muling napatingin ang diwende sa punso, saka bumalik ang tingin nito kay Boyet na may halong pagtataka. Pambihira! Hindi maaaring makita yun ng basta-bastang tao. Kung nakikita mo ang mutya ng punso, ibig sabihin, ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari nito. Ano? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala na. Wala na akong magagawa. Maswerte ka. Kailangan bigyan kita ng pagkakataong makuha ang mutya ng punso. Ngunit, hindi ko ito ibibigay basta-basta sa'yo ng ganong kadali. Ha? Bakit po? Makinig kang mabuti, batang makulit. Ang sino man makakuha ng mutya ng punso ay magkakaroon ng kakaibang kakayahan. Kapag nakuha mo ito, magkakaroon ka ng pambihirang lakas at kaya mong mapagalaw ang mga bagay gamit lamang ang iyong isipan. Napalunok si Boyet sa kanyang narinig. Isang matinding pagnanasa ang biglang bumalot sa kanyang isipan. Ano? Talaga po? Magkakaroon po ako ng kapangyarihan na parang
Parang superhero? Tama ka. Ngunit hindi ko ito ibibigay ng libre, bata. Ay kailangan kang gawin upang makuha mo ang mutya ng punso. Sige, sabihin niyo po. Ano pong kailangan kong gawin? Aba, matapang ka ha? Makinig ka mabuti. 3 bugtong ang ibibigay ko sa'yo. Kung masasagot mo ang lahat ng tama, makukuha mo ang mutya ng punso. Napaisip si Boyet. Naalala niya ang babala ng kanyang lolo. Mapaglaro ang mga diwending puti. Ngunit ang pangako ng kanyang kapangyarihan ay masyadong maganda para tanggihan. Sa huli, nanaig ang kanyang kagustuhan na makuha ang mutya ng punso. Sige po, sige. Tatanggapin ko ang hamon mo, Uyugan. Agad na pumalakpak si Uyugan. Kung ganon, simulan na natin nang hindi na masayang ang ating oras. Makinig kang mabuti. Bugtong-bugtong. Nang munti ay paru-paro, nang lumaki ay latigo. Uulitin ko ha. Bugtong-bugtong. Nang munti ay paru-paro, nang lumaki ay latigo. Sagot, Boyet. Napaisip si Boyet. Hinayaan niyang dumaan sa kanyang isip ang lahat ng posibilidad na sagot. Hanggang sa nagliwanag ang kanyang muka. Alam ko na ang sagot. Alam ko na. Sitaw. Aba, matalino ka. Tama. Pero unang bugtong pa lamang yan, kaya madali. Humanda ka sa pangalawang bugtong, Boyet. Eto na. Makinig kang mabuti. Bugtong-bugtong. Malaking supot ni Mang Ambo. Kung gamitin ay nakataob. Uulitin ko. Bugtong-bugtong. Malaking supot ni Mang Ambo. Kung gamitin ay nakataob. Napakamot sa ulo si Boyet. Mas mahirap yun kaysa sa una. Pinag-isipan niya ng mabuti ang mga gamit na ginagamit ng nakataob. Makalipas ang ilang sandali, ay isang bagay ang naisip niya. Hula ko lang to Pero, kulang po ba ang sagot? Aba, tama ka na naman, Boyet. Mukhang matalino ka talagang bata. Mahilig po kasi akong magbasa. O sige. Narito na ang pangatlo at panghuling bugtong. Tandaan mo, kapag hindi mo ito nasagot ng tama, ay hindi mo makukuha ang mutya ng punso. Handa ka na ba, bata? Sige, handa na ako, Uyugan. Eto na, sasabihin ko na sa'yo. Makinig kang mabuti dahil ito ang pinakahuling hugtong at pinakamahirap sa lahat at kailangan mo tong masagot ng tama. Eto na. Bugtong-bugtong. Mahaba, matigas. Kapag isinubo, ay kumakatas. Uulitin ko. Bugtong-bugtong. Mahaba, matigas. Kapag isinubo, ay kumakatas. Sagot, Boyet. Napalunok si Boyet. Mas mahirap yun sa naunang dalawa. Ngunit hindi siya sumuko dahil determinado siyang makuha ang mutya ng punso. Hindi niya sasayangin ang pagsagot niya ng tama sa dalawang naunang bugtong. Matagal na nag-isip si Boyet at ang tumatakbo sa isip niya ay pagkain na kumakatas. Maya-maya ay napangiti si Boyet kay Uyugan. Aba, teka. Anong ibig sabihin ng ngiting yan, bata? Kung alam mo na at sagot, ay magsalita ka na. Sabihin mo na. Alam ko na ang sagot, Uyugan. Tubo. Tubo ang sagot. Kasi kapag kinakagat yun, di ba? Kumakatas. Ay, nako. Matalino ka nga talaga. Tama ka na naman. Masyado kitang minaliit at hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw ang pinili ng mutya na magmay-ari nito. Pero tulad ng ipinangako ko sa'yo, maaari mo nang kunin ang mutya ng punso. Ikaw na ang nagmamay-ari nito.
Masayang kinuha ni Boyet ang mutya. Sa pagkakataong yun ay madali niya na yung nakuha. Agad niyang dinampot ang mutya ng punso at pinagmasdan. Isa yung maliit na itim na bato, ngunit sa loob ay parang may nakakulong na liwanag na kumikislap-kislap. Napakaswerte mong talaga. Lagi mo lang itong tatandaan, bata. Gamitin mo lang ang mutya ng punso sa kabutihan. At huwag na huwag mong hahayaan na mapasakamay ito ng iba. Lalong-lalo na ng may masamang hangarin. Opo, tatandaan ko po yan palagi, pangako po. Pero, ano po bang mangyayari sa paa ko? Gagaling na rin po ba ito? Huwag kang mag-alala, bata. Bukas ng umaga, tuluyan ng gagaling ang iyong paa. Sana'y maging leksyon na sa'yo ang nangyari sa'yo. Hindi porkit hindi mo kami nakikita, ay hindi na kami bahagi ng mundong ito. Maging mapagmatsyag ka at talasan mo ang iyong pandama at respetuhin mo ang lahat ng nasa iyong paligid. Huwag na huwag ka lang uulit. Oo, pinapangako ko, Uyugan. Maraming salamat. O sige na, bata, makakalis ka na. At huwag mong kalilimutan ang aking mga sinabi. Unti-unting nawala ang diwende sa harapan ni Boyet. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi niya bago siya nagsimulang maglakad palabas ng gubat. Nadala ang mutya ng punso. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, ay natanaw na ni Boyet si Lolo Efren sa hindi kalayuan. Medyo binilisan niya ang pagakbang at kahit nahihirapan siyang maglakad dahil sa malaki niyang paa, nang makalapit siya sa lolo niya, ay agad na bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. Bakit ang tagal mo makabalik, Boyet? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Pasensya na po, Lolo. Medyo naligaw po kasi ako eh. Ganun ba? O siya, hayaan mo na. Ang mahalaga ay nakabalik ka ng maayos. Nakahingi ka ba ng tawad sa punso? Opo, sinabi ko po na hindi ko po sinasadya. Sana po gumaling na po ang paa ko. Wala na tayong magagawa kundi ang maghintay. Kapag nagising kang magaling na ang paa mo, ibig sabihin, tinanggap nila ang paghingi mo ng tawad. Tahimik na tumango si Boyet. Ramdam niya pa rin ang bigat ng mutya sa kanyang bulsa. Pero hindi niya sinabi sa lolo niya ang tungkol doon. Tara na po, Lolo. Umuwi na po tayo. Medyo napagod po ako eh. Oo nga, sige na. Para makapagpahinga na rin tayo. Sabay silang naglakad palayo sa gubat. Hindi na lumingon si Boyet, pero ramdam niya pa rin ang presensya ng mahiwagang lugar sa kanilang likuran. At ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng mutya ng punso na ngayon ay nasa kanyang mga kamay na. Maagang nagising si Boyet kinabukasan. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad niyang naalala ang nangyari kagabi. Ang punso, ang diwending si Uyugan, at ang mutya. Napabangon siya bigla at napatingin sa kanyang paa. Naminog ang mga mata niya dahil bumalik na sa normal ang kanyang paa. Napangiti siya ng malawak at tumalon siya mula sa papag sa labis na saya. Kinuha ni Boyet ang mutya sa kanyang bulsa at pinagmasdan yun ng maigi. Naghanap siya ng lumang pisi sa baul at maingat na itinali ang mutya gamit ang pisi. Nang matapos, agad niya yung isinabit sa kanyang leeg. Nang lumabas siya ng silid, ay naamoy niya ang nilulutong pritong tuyo ni Lolo Efren. Nang dumulog siya sa hapag, ay naghanda na si Lolo Efren ng almusal. Lolo! Tignan niyo po oh! Magaling na po ang paa ko! Bumalik na po sa normal! Aba, oo nga no. Salamat naman at tinanggap ng duwende ang paghingi mo ng tawad. Makapapasok ka na rin sa paaralan bukas. Kaya nga po, Lolo eh. Mabuti na lang at bilog po ang buwan kagabi kasi kung hindi, baka maghintay pa po tayo ng matagal bago gumaling ang paa ko. Magsasalita pa sana si Lolo Efren, pero napansin ni Boyet na bigla itong natigilan. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito
Boyet, ano yung suot mo sa leeg mo? Saan mo nakuha yan? Ito po ba? Napulot ko lang po kagabi sa gubat. Ang ganda po kasi kaya ginawa ko pong kwintas. Hindi kumibo si Lolo Efren. Tinitigan lang siya nito ng matalim na waring sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Maya-maya pa, bumuntong hininga ang matanda at mas lalong tumilim ang titig sa kanyang apo. Magsabi ka ng totoo, Boyet. Ibinigay ba yan sa'yo ng duwende o ng kahit na anong lamang lupa kagabi nung nagpunta ka sa gubat? Napalunok si Boyet. Alam niyang hindi siya makakalusot sa lolo niya. Sa huli, tumango siya at nagdesisyon na sabihin ang totoo. Opo, Lolo. Si Iyugan po ang nagbigay po sa akin ito. Ano ba't sinabi ko sa'yo, Boyet? Huwag kang tatanggap ng kahit na ano mula sa duwende o sa kahit na anong lamang lupa sa gubat. Pero wala naman po masamang nangyari sa akin, Lolo eh. Saka nakuha ko pa po ang mutya ng punso. May kapangyarihan po ito. Boyet, hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. May mas malalim na dahilan kung bakit ayaw kitang magpunta sa gubat. Ano po bang ibig niyong sabihin doon, Lolo? Muling bumuntong hininga si Lolo Efren bago muling nagsalita. Nung bata pa ako, may isang matandang duwende na nagpakita sa akin sa gubat. Inalok niya ako ng mutya ng punso, gaya ng ginawa ni Uyugan sa'yo. Pero alam kong may kaakibat yon na mabigat na responsibilidad. Kaya tinanggihan ko yon. Ang sabi ng matandang duwende, gagawa siya ng paraan para mapunta ang mutya sa isa sa mga magiging kadugo ko. Dahil kailangan mapunta ito sa nararapat, sa isang taong may kakayahang gamitin ito upang labanan ang mga kasamaan. May kilabot na gumapang sa katawan ni Boyet. Napatingin siya sa mutya na nakasabit sa kanyang leeg bago bumaling ulit sa kanyang lolo. Ibig sabihin po, makikipaglaban po ako sa mga masasama? Tama ka, Boyet. Hindi mo maaaring gamitin ang mutya para lang sa pansariling interes. Pero Lolo, wala namang masama rito sa lugar natin ah. Tahimik naman po dito ah. Sa ngayon wala. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan magiging tahimik ang lugar natin na ito. Maraming nilalang ng dilim ang nagnanais makuha ang mutya ng punso at hindi mo alam kung kailan sila darating para kunin yan sa'yo. Ano po? Pupuntahan po nila ako at kukunin tong mutya. Naku, kung ganun po, ibabalik ko na lang po to kay Uyugan. Ayoko po makipaglaban. Ngunit malungkot na umiling si Lolo Efren. Huli na ang lahat, Boyet. Nung tinanggap mo ang mutya, habang buhay na itong nakakabit sa'yo, ikaw na ang bagong magiging may-ari niyan habang buhay. Maliban na lang kung merong kukuha niyan sa'yo. Wala na tayong magagawa, Boyet, kundi sanayin ka kung paano gamitin ang kapangyarihan ng mutya. Lalong lumamig ang pakiramdam ni Boyet na pagtanto niya na hindi niya pala dapat tinanggap ang mutya ng punso. Ang buong akala niya kasi isang simpleng anting-anting lang yon. Pakiramdam niya ay pinasan niya ang isang napakabigat na kapalaran at responsibilidad na hindi niya alam kung kaya niyang dalhin. Sa loob ng mga sumunod na araw, tuwing walang pasok si Boyet sa paaralan, ay dinadala siya ni Lolo Efren sa gubat upang magsanay. Doon siya tinuruan ng kanyang lolo kung paano gamitin ng tama ang kapangyarihan ng mutya ng punso. Sa simula ay nahirapan siya. Hindi madaling kontrolin ang enerhiyang dumadaloy sa loob niya mula sa mutya. Ngunit sa patuloy na paggabay ni Lolo Efren, unti-unti niyang natututunan kung paano gamitin ang kanyang isip upang pagalawin ang mga bagay-bagay sa paligid. Isang umaga, nasa gitna siya ng pagsasanay. Nakapikit siya habang malalim ang paghinga. Sa kanyang harapan ay may isang tuyong sanga.
Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at inisip niya na gumalaw ang sanga. Sa una, bahagyang umalon lamang ang tuyong dahon na nakakabit pa sa sanga. Ngunit hindi siya sumuko. Mas lalo niyang pinokus ang kanyang isip at sa isang iglap, lumutang ang sanga sa hangin. Napangiti si Boyet. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Lolo, napalutang ko na po yung sanga. Magaling, Boyet. Napakabilis mo matuto. Ipagpatuloy mo lang yan. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Naramdaman ni Boyet ang kakaibang enerhiya sa paligid na para bang may nakamasid sa kanila. Hanggang sa lumitaw si Uyugan sa kanilang harapan. Nakangiti itong nakatayo habang pumapalakpak. Magaling, magaling, magaling. Hindi nga nagkamali ang mutya sa pagpili sa iyo, Boyet. Ang bilis mong natutunang gamitin ang kapangyarihan nito. Mabilis na lumapit si Lolo Efren at hinarap si Uyugan. Hindi mo na dapat ibinigay ang mutya sa kanya, Uyugan. Napakabata pa ni Boyet para sa ganitong kabigat na responsibilidad. Kung tinanggap mo lang sana ang mutya noon, Efren, nung ibigay sa ito ng aking lolo, ay hindi sana ito napunta sa iyong apo. Isa pa, hindi sa edad na susukat ang pagiging tagapagtanggol. Balang araw, pasasalamatan niyo rin ako at ang mutya ng punso. At bago pa sila makasagot, isang malakas na ihip ng hangin na parang ipo-ipo ang bumalot kay Uyugan at sa isang iglap ay nawala ito na parang bula. Nanatiling nakatayo si Boyet at Lolo Efren sa gitna ng gubat. Napatingin si Boyet sa mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Ngayon niya lalong naramdaman ang bigat ng kanyang kapalaran. Isang umaga, abala si Boyet sa paghahanda para sa pagsasanay niya sa gubat. Inilagay niya sa loob ng isang bag ang isang bote ng tubig at maliit na itak na palaging dala ni Lolo Efren tuwing pumupunta sila sa loob ng gubat. Habang sinusuri niya ang mutya ng punso na nakasabit sa kanyang leeg, ay biglang dumating si Balong. Boyet! Boyet! Buti nakita kita. Tara, maglaro tayo ng patintero. Kulang pa kami. Pasensya ka na, Balong ah. Hindi ako makakasama ngayon para maglaro eh. Ha? Bakit naman? May gagawin ka ba? Oo eh. May importante kasi akong gagawin. Pambira! Ano namang importante ang gagawin mo? Baka naman may tinatago ka na sa akin ha? Ang tagal ko na napapansin na hindi ka na nakikipaglaro sa amin eh. Hindi sumagot si Boyet dahil ayaw niyang ipaalam kay Balong ang tungkol sa mutya at sa kanyang pagsasanay. Alam mo Boyet, parang hindi mo na ako kaibigan. Lagi ka na lang may ginagawa eh. Hindi na tayo nakakapaglaro. Bago pa makasagot si Boyet, lumabas mula sa bahay si Lolo Efren. Balong! Umuwi ka na muna. Hindi mo na siya pwede maglaro ngayon at sa mga susunod na araw. Ganun po ba? Sige po Lolo Efren, pasensya na po kayo. Uuwi na po ako. Tumingin si Balong kay Boyet bago ito naglakad palayo. Nang wala na si Balong, ay lumapit si Lolo Efren kay Boyet. Boyet apo, hindi kita masasamahan ngayon sa gubat. Marami na namang may sakit dito sa lugar natin. Sigurado ako na marami na namang magpupunta dito sa bahay para magpagamot. Ayos lang po Lolo. Ako na lang po muna ang mag-isang magsasanay. O sige Boyet, mag-iingat ka. Hayaan mo, kapag maaga ako natapos sa panggagamot, ay susunod kagad ako sa iyon. Tumango si Boyet at ipinagpatuloy niya ang paghahanda sa mga bagay na kailangan niyang dalhin sa gubat para sa kanyang pagsasanay. Maya-maya pa ay tahimik na naglakad si Boyet patungo sa gubat upang magsanay. Pagdating niya sa isang malawak na parte ng gubat na walang masyadong puno, ay huminto siya upang simulan ang kanyang pagsasanay. Agad niyang isinara ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Itinuon niya ang kanyang isip sa isang medyo malaking sanga
na nakabalandra sa lupa na nasa kanyang harapan. Ibinukas ni Boyet ang kanyang mga mata kasabay ng pagtaas ng kanyang kamay. Itinuon niya ang kanyang enerhiya sa sanga. Unti-unting gumalaw ang sanga. Nanginig muna yon sa lupa bago yung tuluyang lumutang. Napangiti si Boyet sapagkat mas naging mabilis na siya sa pagpapagalaw ng mas mabibigat na bagay. Ngunit bigla siyang natigilan nang may naramdaman siyang presensya sa likuran niya. Mabilis niyang binato ang sanga sa kung sino mang nasa likuran niya. Aray! Aray ko! Aray ko! Ang sakit! Nanlaki ang mga mata ni Boyet. Agad siyang tumakbo papunta sa direksyon ng tinamaan niya at nakita niyang nakadapa sa lupa si Balong habang may nakadagan pang sanga sa likod. Nagmamadali niyang inalis ang sanga at tinulungang tumayo si Balong. Balong! Anong ginagawa mo rito? Aray! Sinuntan kita malamang. Pero mas dapat yata ako magtanong yan sa'yo. Nakita kita, Boyet. Nakita kita. Ginamit mo ang isip mo para pagalawin yung sanga. Paano mo yung nagawa? May powers ka ba? Biglang kinabahan si Boyet sa tanong na yon ng kanyang kaibigan. Alam niya na walang dapat ibang makaalam ng tungkol sa mutya maliban sa kanila ni Lolo Efrem. Ha? Teka, ano ba sinasabi mo? Namamalikmata ka lang siguro, Balong. Baka naman naiipan lang ng hangin yung sanga kaya gumalaw. Hindi mo ako maluloko. Hindi ako bulag, no? Kitang-kita ko kaya. Ikaw ang may kagagawan nun. Umamin ka na lang kasi. Kitang-kita na nga kita eh. Alam ni Boyet na wala na siyang ibang pagpipilian. Bumuntong hininga siya at seryosong tumingin sa kaibigan niyang si Balong. Ano ba naman yan? Nabuking na ako. Balong, huwag kang maingay ha. Oo, tama ka. Ako nga nagpagalaw sa sanga. May kapangyarihan na ako ngayon. Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Pero paano ka nagkaroon ng kapangyarihan? Hinawakan ni Boyet ang mutya sa kanyang leeg at marahang itinaas yun upang ipakita kay Balong. Ito ang mutya ng punso. Dahil dito, nagkaroon ako ng kakayahan na kontrolin ng ilang bagay gamit lang ang isip ko. Bukod doon, ay naging malakas din ako simula na mapunta sa akin to. Ano? Ibig sabihin parang may superpowers ka talaga? Superhero ka na? Ang astig niyan, Boyet! Ang astig mo! Mabilis na tinakpan ni Boyet ang bibig ng kaibigan. Ano ba? Huwag kang maingay. Wala kang dapat pagsabihan nito, Balong ha. Kahit kanino, huwag mong sasabihin. Naiintindihan mo ba? Sikreto lang natin to. Ikaw, ako at si Lolo Efren lang ang nakakaalam nito. Maliwanag ba? Inalis agad ni Boyet ang kamay niya sa bibig ng kaibigang si Balong. Inamoy niya ang kamay niya at napangiwi siya. Walang ya, Balong. Nagtoothbrush ka ba? Ang bahaw ng bibig mo. Amoy sama ng loob. Kasi hindi ako nagtutoothbrush kapag walang pasok sa school eh. Pero pangako, wala talaga akong pagsasabihin ng sikreto natin. O sige, aasahan ko yan, Balong ha. Kapag ito nalaman ng iba talaga, wala akong ibang pagbibintangan kundi ikaw lang, Balong. Oo na. Sadali lang. Pero pwede ba kitang panoorin habang ginagamit mo yung mutya ng punso? O sige, pero diyan ka lang sa tabi ha at wala kang gagawing kalokohan. Oo. Basta, huwag mo lang din ako ulit babagsakan ng sanga ha. Ang sakit eh. Napangiti ng malapad si Balong. Lumayo ito kay Boyet at napailing na lang siya. Maya-maya pa ay bumalik na si Boyet sa kanyang pagsasanay habang pinanonood siya ni Balong na tuwang-tuwa sa kanyang kapangyarihan. Isang gabi, magkasamang naglalakad sina Boyet at Lolo Efren mula sa isang burol sa kabilang baryo. Nasabi na ni Boyet kay Lolo Efren na alam na ni Balong ang tungkol sa mutya ng punso. Ayon kay Lolo Efren, dapat ay mas maging maingat na sila sa susunod
na wala ng ibang makakaalam ng kapangyarihan ni Boyet dahil habang mas dumarami ang nakakaalam nun ay mas magiging mapanganib naman para sa kanila. Lolo, hindi niyo po ba nararamdaman? Parang ang bigat po ng hangin ngayon. Nakakapanindig balahibo po. Ramdam ko rin, Boyet. Parang merong hindi magandang mangyayari. Pagdating nila malapit sa kanilang baryo, ay may narinig silang sigawan ng mga tao. Sinundan yun ng kalabog na mga pinto at ingay ng mga nawawasak na dingding ng mga bahay. Napansin nilang nagkakagulo ang mga tao sa baryo nila. May ilan na nagtatakbuhan at hindi malaman kung saan pupunta. At doon na nga nila nakita ang isang kakaibang nilalang. Isa yung halimaw na may maitim na balat, mahahabang kuko at pulang mga mata na nagliliwanag sa dilim na animoy nagbabagang apoy. Ang katawan nito ay malaki at ang muka ay parang pinaghalong tao at hayop. Meron yung malalaking pangil at isang mahabang dila na nakalawit mula sa bibig nito. Sinunggaban ng halimaw na yun ang isang matandang lalaki sa daan at itinapon na parang laruan. Pumasok ito sa isang bahay at kasunod nun ay ang malalakas na sigaw ng mga tao sa loob ng naturang bahay. Mabilis na nagtago sina Boyet at Lolo Efren sa likod ng isang sirang kariton. Lolo, ano po yun? Anong klaseng halimaw po yun? Isa yung gabunan. Isang mabangis na uri ng aswang. Mas malakas ito kaysa sa karaniwang aswang at may kakayahang makadama ng makapangyariang anting-anting tulad ng mutya ng punso. Lumabas ang gabunan mula sa bahay at tumayo sa gitna ng kalsada. Lumingalinga ito sa paligid at sa isang malalim na nakakapangilabot na boses ay nagsalita ito ng malakas. Kung naririto ka, ang nakakuha ng mutya ng punso, ramdam ko ang kapangyarihan mo mula rito. Isuko mo na sa akin ang mutya, o kung hindi, ay gabi-gabi akong babalik dito at papatayin ang mga tao sa baryong ito. Nagkaroon ng katahimikan. Wala ni isa mang nagsalita sa mga taong naroon. Pagkatapos ng ilang segundo, isang malupit na halakhak ang umalingaw-ngaw sa buong baryo mula sa gabunan. Maya-maya pa ay bigla na lang itong nawala sa isang iglap lang. Naiwang tulala ang lahat. Ang mga tao'y nanginginig pa rin sa takot habang dahan-dahang lumalabas mula sa kanilang mga pinagtaguan. Hinawakan ni Lolo Efren ang balikat ni Boyet. Tara na, Apo. Bumalik na tayo sa kubo natin. Sa tingin ko ay wala na siya. Hindi na kumibo si Boyet at tahimik na lang na sumunod sa kanyang lolo. Habang naglalakad sila ay hindi maitago ni Boyet ang takot at kaba na lumukob sa kanya nang maalala niya ang sinabi ng malakas na gabunan kanina. Nang makarating sina Boyet at Lolo Efren sa kanilang kubo, agad na isinara ni Lolo Efren ang pinto at siniguradong nakakandado yun. Ramdam ni Boyet ang bigat ng katahimikan. Naupo si Lolo Efren sa isang upuang kahoy at napabuntong hininga. Kita sa mukha nito ang lungkot at takot. Hindi ako maaaring magkamali, Boyet. Kilala ko ang gabunan na yon. Ano po, Lolo Efren? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang gabunang nakita natin kanina, siya ay walang iba kundi si Lakan. Sino po? Sino pong Lakan? Isa siyang napakalakas na gabunan. Nung bata pa ako, sinalanta niya ang baryong ito. Marami siyang pinatay na mga inosenteng tao at yung mga walang laban sa kanyang lakas. Noon pa man, ay hinahanap na niya ang mutya ng punso dahil gusto niyang angkinin ang kapangyarihan nito. Isang gabi, bigla na lamang siyang naglaho. Pero may hinala akong hindi siya tuluyang nawala. Nagkubli lamang siya at naghintay ng tamang panahon upang bumalik.
Nung inalok sa akin ng isang diwende ang mutya ng punso, alam ko na kung tatanggapin ko yon, ay kailangan kong harapin si Lakan. Napakabata ko pa noon. Wala akong lakas ng loob na labanan siya, kaya pinili kong tumanggi. Kapwa na tahimik sina Boyet at Lolo Efren. Maya-maya lang ay muling nagsalita si Boyet. Kung ganun, ibig sabihin, ako po ang kailangan lumaban sa kanya, Lolo. Ako po ang lalaban kay Lakan. Oo, tama ka, Boyet. At kahit ayaw mong harapin si Lakan, ay hahanapin ka pa rin niya dahil nasa iyo ang mutya. Hindi ka niya titigilan hanggat hindi niya ito nakukuha mula sa iyo. Lolo, natatakot po ako. Natatakot ako sa kanya. Naiintindihan ko, Apo, pero kailangan mong lakasan ang iyong loob dahil walang ibang may kakayahang humarap kay Lakan, Apo, kundi ikaw lamang. Ikaw ang susi upang matuldukan na ang kanyang kasamaan. Nagpigil ng luha si Boyet. Sa loob-loob niya, gusto niyang tumakas. Gusto niyang bumalik sa dati niyang tahimik na buhay. Pero alam niyang hindi na yon mangyayari. Kinabukasan ng umaga, habang kumakain ng tuyong isda at sinangag sina Boyet at Lolo Efren sa maliit nilang hapagkainan, ay natigilan sila nang may biglang kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan sina Boyet at Lolo Efren. Bago pa man may tumayo sa kanila para tignan kung sino ang nasa labas, ay bumukas na kagad ang pinto at pumasok si Balong. Nagmamadali itong lumapit sa kanila habang habol ang paghinga. Boyet! Lolo Efren! Nakita niyo ba yung aswang na umatake dito sa baryo kagabi? Oo, Balong. Galing kami nun ni Lolo sa lamay sa kabilang baryo. Yung umatake na yung isang gabunan. Ano? Gabunan? Tagot! Hindi ba ang gabunan ay isa sa malalakas na uri ng aswang? Kung ganon, hindi pala yun basta-bastang aswang lang. Pero Boyet, hinahanap ka ng gabunan na yun. Hinahanap niya ang mutya ng punso. Ano nang balak niyo? Wala kaming balak na ibigay kay Lakan ang mutya ng punso. Kapag napunta sa kanya yon, mas lalakas siya at mas marami pang buhay ang mga nganib. Kung ganon, lalabanan mo siya, Boyet? Napalunok si Boyet. Wala siyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang, lalo na sa isang gabunan. Pero alam niyang hindi niya yun matatakasan. Wala na akong pagpipilian, Balong, kundi ang harapin siya at labanan. Kaya sa susunod na umatake siya dito, ay kailangan ko siyang harapin. Napayuko si Boyet dahil sa kabila ng sinabi niya na yon, ay hindi pa rin siya sigurado kung sapat ba ang kapangyarihan ng mutya ng punso upang hindi siya mapatay ni Lakan. Natatakot pa rin siya at pilit na lang niyang nilalakasan ang kanyang loob. Simula noon ay hindi na tumigil ang pag-atake ni Lakan sa baryo ni Boyet. Gabi-gabi, tila isang bangungot na paulit-ulit na bumabalik ang bangis at lupit ng gabunan. Wala itong sinasanto. Mapababae, matanda at bata, lahat ay binibiktima ni Lakan. Marami ng bahay ang nawasak, maraming pamilya ang naulila, at ang takot ay bumalot na sa buong baryo. Sa bawat sigaw ng mga biktima tuwing gabi ay bumibigat ang dibdib ni Boyet. Alam niyang siya lang ang may kakayahang tapusin ang impyernong yon, pero kahit na anong pilit ni Lolo Efren na lumaban siya ay hindi niya magawa-gawa. Natatakot si Boyet. Takot siyang harapin ang isang nilalang na kayang pagpira-pirasuhin ang kahit na sinong sumalungat dito. Takot siyang magkamali, matalo at tuluyang mawala sa mundo. Ngunit sa tuwing sumasapit ang umaga, isang panibagong sakit ang bumabagabag kay Boyet. Sa bawat paglabas niya sa kanilang kubo ay bumubungad sa kanya ang mga bangkay ng ilan nilang kababaryo. Paulit-ulit na tinatanong ni Boyet ang sarili kung hanggang kailan siya matatakot. Nakikita niya
ang paghihinagpis ng mga naulila at ang takot sa kanilang mga mata. At sa puntong yun, unti-unting kwinestyon ni Boyet ang sarili kung karapat dapat ba talaga siyang maging tagapagmana ng mutya ng punso. Nagpatuloy pa rin sa pagsalakay silakan sa baryo ni Boyet sa mga sumunod na gabi. Ramdam pa rin ni Boyet na desperado ang gabunan na makuha ang mutya ng punso. Palaging nasa loob ng kubo nila si Boyet sa tuwing sumasalakay silakan. Nakaupo siya sa gilid ng papag habang yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Patuloy pa rin siyang kinukumbinsi ni Lolo Efrem. Paulit-ulit itong sinasabi sa kanya na siya lamang ang may kakayahang tapusin silakan. Pero kahit na anong pilit ng matanda, hindi niya magawang sumagot ng oo. Hanggang isang gabi, mula sa mahimbing na pagtulog ni Boyet, ay nagising siya nang malakas siyang yugyugin ni Lolo Efrem. Boyet! Boyet, bumangon ka, apo! Sumasalakay na naman silakan. Ito na ang oras para lumaban ka. Harapin mo na siya, apo. Nakikiusap ako sa'yo. Lolo, natatakot po ako. Hanggang kailan ka matatakot, Boyet? Kailan mo haharapin ang halimaw na yon? Hihintayin mo pa bang maubos tayong lahat dito? Hindi ko talaga kaya, Lolo. Hindi po ako matapang. Hindi mo kailangan maging matapang, apo. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala sa iyong sarili. Pero paano po? Paano po kung hindi ko siya matalo? Kaya mo, Boyet. Kaya mo. May mutya ka ng punso. Hindi ito napunta sa'yo nang walang dahilan. Pero Lolo, hinawakan ni Lolo Efren ang magkabila ang balikat ni Boyet at mariing tumingin sa kanya. Tignan mo ko sa mga mata, Boyet. Hindi ka ba naaawa sa mga kababaryo natin? Kaninang umaga lang, 3 bata ang natagpuan na wala ng buhay. Ilang pamilya pa ang kailangan mawala bago mo sabihin sa sarili mong kaya mo. Hindi ko po alam, Lolo Efren. Hindi ko po alam. Naguguluhan po ako. Hindi mo alam o ayaw mo lang tanggapin, Boyet? Hindi mo ba naaalala ang sinabi ni Uyugan sa'yo? Pinili ka ng mutya dahil alam nitong kaya mong ipagtanggol ang baryo natin. Huwag mong sayangin ang tiwalang yun, Boyet. Paano kung hindi ko po kayanin, Lolo Efren? Paano kung ako naman po mapatay ni Lakan? Paano po? Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Mas malakas ang mutya mo kaysa sa kanya. Yan ang tandaan mo. Yan ang isaksak mo sa iyong puso't isipan. Napatingin si Boyet sa saig. Nagtalo ang isip at damdamin niya. Alam niyang tama si Lolo Efren, pero ang takot ay patuloy pa rin naghahari sa pagkatao niya. Sa labas ay mas lumakas ang sigawan ng mga tao. Kasunod nun ay ang malakas na sigaw ni Lakan. Lumabas ka! Tagapagmana ng mutya! Alam kong nariyang ka lang. Huwag mo kong pagtaguan! Harapin mo ako! Tumalikod si Lolo Efren kay Boyet. Nagtungo ito sa kusina at kinuha ang lumang itak na nakasabit sa dingding. Hindi ito nagdalawang isip na naglakad patungo sa pinto. Mabilis na sumunod si Boyet sa lolo niya. Lolo! Lolo, anong gagawin niyo? Huminto si Lolo Efren sa may pintuan at nilingon siya. Sawa na ako, Boyet. Sawa na ako magtago. Panahon na para lumaban. Pero Lolo, baka ano pong mangyari sa inyo? Dito na lang po kayo. Mas ligtas pa po tayo rito, Lolo. Huwag ka pong lumabas. Huwag niyo po siyang labanan. Mas mabuti nang mamatay akong lumalaban kesa sa mamatay akong takot. Pilit pa rin hinahawakan ni Boyet ang kanyang lolo, pero nagawa nitong makawala. Wala na siyang nagawa kundi ang panoorin ito habang papalayo sa kanilang kubo, habang hawak ang matalas na itak. Napakagat sa labi si Boyet.
Nagkaroon siya ng pagdadalawang isip kung susundan ba niya si Lolo Efren o mananatili siya sa loob ng kubo nila. Sumilip siya sa nakabukas na pinto at nakita niyang hindi lang si Lolo Efren ang lumaban. Nakita niya ang ibang kalalakihan sa baryo nila na may dalang sibat, itak at kung ano-ano pang sandata. Nagulat si Boyet nang bigla siyang may narinig na tinig mula sa kanyang likuran. Napalingon si Boyet at nakita niya si Uyugan na nakatayo sa ibabaw ng lamesa at umiiling. Wala. Nakakapanghinayang. Mabuti pa sila, Boyet. Kahit wala silang mutya ng punso, ay may lakas loob silang lumaban. Patawad. Patawad. Patawarin mo ko, Uyugan. Nanginig ang boses ni Boyet at naramdaman niyang may mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi ako nararapat para sa mutya. Mas mabuti pang ibigay mo na lang ito sa iba. Sa mas malakas at sa mas matapang. Hindi ito para sa akin. Wala nang mas iba pang karapat-dapat kundi ikaw lang, Boyet. Mismong ang mutyala ng punso ang pumili sa'yo. Hindi mo ito hiningi, ngunit ikaw ang napili. Pero, paano? Paano kung hindi ko kaya? Paano kung mabigo ako? Pero paano din pala kung kaya mo? Natahimik si Boyet sa sinabing yun ni Uyugan. Tumingin si Uyugan sa may pinto kung saan patuloy ang ingay ng labanan. Nasa labas na ang lolo mo, Boyet. Kasama ang ibang kababaryo mo. Nilalabanan nila si Lakan. Hahayaan mo lang bang may mangyaring masama sa kanila? Lalong-lalo na sa lolo mo? Nanlamig si Boyet. Muli siyang napatingin sa nakabukas na pinto at nakita niya sa labas si Lolo Efren na nakahandusay na sa lupa. At sa harapan nito ay naroon si Lakan na papalapit sa kanyang lolo. Ang matalim nitong mga mata ay nakapako sa matanda. Nanlambot ang mga tuhod ni Boyet, ngunit may kung anong init na bumalot sa kanyang katawan. Sa pagkakataon na yun ay isang matinding pagpapasya ang ginawa niya. Kumilos ang kanyang mga paa bago pa siya makapag-isip. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kubo. Ayup ka! Layuan mo ang lolo ko! Sa isang iglap ay hinarangan ni Boyet si Lakan upang pigilan ito sa paglapit kay Lolo Efren. Nang makita niyang nasa panganib ang kanyang lolo, ay dun na tuluyang lumabas ang tapang niya. Napahinto naman si Lakan at bahagyang umurong, saka tumawa ng mahina. Nang mapansin nito ang kumikislap na mutya ng punso sa leeg ni Boyet, ay nanlaki ang mga mata nito. Ikaw pala nagmamay-ari ng mutya ng punso. Isang bata lang ang may hawak ng mutya. Mukhang magiging madali lang sa akin na makuha yan sa'yo, bata. Kahit bata ako, hindi ako magpapatalo sa'yo, demonyo ka! Nilingon ni Boyet si Lolo Efren at nakita niya na kahit may sugat ito sa braso ay nagawa pa rin itong ngumiti sa kanya. Nang humarap siyang muli kay Lakan ay humakbang ito papalapit. Ang matutulis nitong mga kuko ay kumikinang sa liwanag ng nag-aapoy na mga sulo sa paligid. Nakatitig ito kay Boyet. Bata, ibigay mo na lang sa akin ang mutya. Kung ayaw mo masaktan, huwag ka nang manlaban pa. Kung mapayapa mong ibibigay yan sa akin, ay baka maging mabait pa ako sa'yo at hayaan pa kitang mabuhay. Nanlamig ang mga kamay ni Boyet, ngunit hindi siya natinag. Sa kabila ng takot at kaba na bumabalot sa kanyang katawan, ay desidido na siyang labanan si Lakan gamit ang kapangyarihan ng mutya ng punso. Matagal na ako nagtatago. Matagal na ako natakot. Pero hindi na ngayon. Oras na para tapusin kita, Lakan! Saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid. Binasag yun ng malakas na halakak ni Lakan
na para bang iniinsulto nito si Boyet. Ikiniling ni Lakan ang ulo nito at ngumisi. Matapang ka, bata. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sa isang iglap, mabilis na sumugod si Lakan kay Boyet at nagsimula na ang kanilang laban. Mabalasik ang pagsugod ni Lakan. Ang matatalim nitong mga kuko ay nakahandang sumaksak sa katawan ni Boyet. Sa isang iglap, lumipad ang kamao ni Lakan, ngunit bago pa yun tumama sa mukha ni Boyet, ay sinalo niya yun gamit ang kanyang kamay. Mahigpit na hinawakan ni Boyet ang kamao ni Lakan habang naramdaman niya ang lakas at kapangyarihan na dumadaloy sa buo niyang katawan. Mariin niyang pinisil ang kamao ni Lakan hanggang sa narinig niya ang pagkadurog ng mga buto nito. Malakas na napasigaw si Lakan nang dahil sa labis na sakit at agad nitong binawi ang kanyang kamao. Mabilis itong umatras habang hawak ang nasaktan na kamay. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Lakan habang nakatitig kay Boyet. Ngumisi si Boyet at tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga bato. Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang nagsimulang gumalaw ang mga bato sa kanyang paligid. Ang mga bato sa lupa ay lumutang sa hangin at umikot sa paligid ni Boyet na tila may sariling buhay ang mga yon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumipad ang mga bato patungo kay Lakan. Napaatras ang gabunan habang iniiwasan ang sunod-sunod na hampas ng lumulutang na mga bato. Ngunit isang may kalakihang bato ang tumama sa mukha niya na kaagad niyang ikinabagsak sa lupa. Isang sulunang apoy ang mabilis na pinalipad ni Boyet patungo kay Lakan at tumama yon sa mukha nito. Napasigaw ang gabunan habang pilit na inaapula ang apoy na tumupok sa mukha niya. Nang mawala na ang apoy ay mas naging matalim ang tingin nito kay Boyet. Hindi nagpadaig si Boyet sa titig na yon. Sumugod siya kagad kay Lakan. Sinalubong naman siya ni Lakan at sa kanilang pagsasalpok ay hindi naiwasan ni Boyet ang matatalas na kuko ni Lakan nang bumaon yun sa kanyang tiyan. Napasigaw si Boyet sa sakit at agad siyang napaupo sa lupa habang mahigpit na hawak ang sugat. Ramdam niya ang init ng kanyang dugo na dumaloy mula sa kanyang tiyan. Nanginig ang kanyang katawan at unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga. Mabagal na lumapit si Lakan habang isang mapanuksong ngiti ang nakapinta sa mukha nito. Tama na ang paglalaro. Tapos na ang laban, bata. Huwag ka na magpumilit pa. Dahil di mananalo kagaya mo sa akin. Ibigay mo na lang ang mutya at baka maisipan ko pang buhayin ka. Napakagat ng labi si Boyet at saglit siyang nawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa paligid hanggang sa may nakita siya sa gilid ng kalsada. Napansin niya ang isang malaking troso na naroon. Huminga siya ng malalim nang isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Sa pamamagitan ng kanyang isip, unti-unting gumalaw ang malaking troso. Nagpanggap siyang nangihina at sumusuko na kay Lakan. Makangalakan, wala talaga akong laban sa'yo. Isusuko ko na sa'yo ang mutya. Pero mangako kang hindi mo ako papatayin. Pangako, bubuhayin kita, bata. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang mutya. Lalo pang lumapad ang ngiti ni Lakan habang dahan-dahan itong lumapit kay Boyet. Biglang lumipad ang malaking troso sa ere at eksaktong tinamaan nun si Lakan sa tagiliran na naging dahilan upang tumilapon ito sa malayo. Bago pa makabangon si Lakan ay mabilis na tumayo si Boyet. Muli niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Gamit ang kapangyarihan ng mutya ng punso ay pinagalaw niya ang mga sibat at itak ng mga sugatang kalalakihan. Isa-isa yung lumutang sa ere. Itinutok niya ang kanyang kamay kay Lakan na duguan at hindi na makagalaw sa lupa.
Ikaw ang dapat sumuko, Lakan! Demonyo ka! Hindi mo kailanman makukuha ang mutya ng punso! Mabilis na pinalipad ni Boyet ng sabay-sabay ang mga itak at sibat patungo kay Lakan. Magkakasabay na tumusok ang mga yon sa iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Napapikit si Boyet sa nakakabingin sigaw ni Lakan. Nang dumilat siya, ay nakita niya si Lakan na nanginginig at unti-unti nang nauubusan ng buhay. Mabagal siyang lumapit kay Lakan at huminto siya sa paanan nito. Kahit kailan ay hindi ko isusuko ang mutya sa tulad mong uhaw sa kapangyarihan. At kahit kailan, walang masama ang mananalo sa kabutihan. Matapos yun, ay tuluyan ng hindi gumalaw si Lakan at binawian na yon ng buhay. Doon na naramdaman ni Boyet ang pagod sa nangyaring laban. Humarap siya sa mga tao at napansin niyang tahimik ang lahat. Walang sino man ang agad na gumalaw o nagsalita. Tila hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Napalunok si Boyet ng laway. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Naisip niya na baka natakot ang mga tao sa kanya dahil sa kapangyarihan na kanyang ipinakita. Baka iniisip ng mga tao na gumagamit siya ng itim na mahika. Naisip din ni Boyet na baka katakutan siya ng mga tao gaya ni Lakan. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng pangamba ang batang si Boyet, ay isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan mula sa mga tao. Lahat ay nagbunyi sa pagkamatay ni Lakan. May ibang lumapit sa kanya upang magpasalamat. May mga nagpalakpakan din dahil sa labis na kasiyahan at paghanga. Ang takot sa puso ni Boyet ay napalitan ng kasiyahan. Naramdaman niya ang taus-pusong pasasalamat ng mga tao sa kanya. Biglang lumapit si Lolo Efren kay Boyet habang ang mukha nito ay puno ng pagmamalaki at tuwa. Mahigpit siya nitong niyakap. Hindi ako nagkamali, Apo. Maging ang mutya ng punso ay hindi rin nagkamali sa pagpili sa iyo. Pinatunayan mo ngayong gabi na ikaw nga ang nararapat na magmay-ari ng mutya ng punso. Sunod na lumapit kay Boyet ang kaibigan niyang si Balong at maging ito ay masayang-masaya rin sa kanyang nasaksihan. Hanep! Lodi! Ang galing mo, Boyet! Akala ko talaga katapusan na natin kanina eh. Pero grabe, ang galing mo talaga! Para kang isang superhero! Lodi na talaga kita, friend! Napangiti si Boyet at bago pa magtuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga tao para lapitan siya at kausapin, ay itinaas ni Lolo Efren ang kamay nito upang pahupain ang kaguluhan. Tama na muna ang kasiyahan! Tama na muna! Makinig kayo mga kasama! Si Boyet ay sugatan at kailangan magamot. Hayaan niyo muna akong gamutin ang sugat ng aking apo. Natahimik ang mga tao. Lahat ay nag-aalalang tumingin kay Boyet. Dahan-dahang inilalayan ni Lolo Efren si Boyet. Halika na, Apo. Kailangan magamot kagad ang sugat mo. Maging si Balong ay tumulong na rin sa pag-alalay kay Boyet. Habang naglalakad silang tatlo pabalik sa kubo, ay tuloy pa rin ang sigawan at kasiyahan sa paligid. Habang sinisigaw ng mga tao, ang katagang mabuhay si Boyet, ang tagapagtanggol ng kanilang baryo. Habang naririnig ni Boyet ang masasayang tinig ng kanyang mga kabaryo, ay napatingin siya sa langit at hindi niya kinalimutang magpasalamat sa nasa itaas. Sa kabila ng sakit ng kanyang sugat at ng pagod ng kanyang katawan, ay punong-puno ang kanyang puso ng kasiyahan. Dahil sa wakas, ay malaya na ang baryo nila kay Lakan at nagawa niya ring durugin ang takot sa kanyang puso. Nang makarating sila sa kanilang kubo, ay pinauwi na muna ni Lolo Efren si Balong. Agad namang sumunod si Balong kahit halatang gusto pa nitong makausap ang kaibigang si Boyet. Nang makapasok na sila sa loob ng kubo,
ay naupo si Boyet sa papag, habang si Lolo Efren naman ay kumuha ng mga kailangan nito para gamutin ang sugat ng apong si Boyet. Maya-maya pa ay bumalik na si Lolo Efren. "Sige na, apo, hubarin mo ang damit mo para malinis ko ang sugat mo." Sumunod si Boyet. Nakita niya ang lalim ng kalmot ni Lakan sa kanyang tiyan. Umupo si Lolo Efren sa tabi niya at maingat nitong nilinisan ang sugat niya. Aray, ang hapdi po, Lolo. "Tiisin mo lang, apo. Mas mabuti na masaktan ka ngayon kaysa magkaroon ito ng impeksyon. Pero alam mo ba, Boyet, sobra kitang ipinagmamalaki. Talagang ipinakita mo kanina kung gaano ka katapang." Salamat po, Lolo. Pero kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po yun magagawa. Kung hindi niyo po ako pinilit lumaban, baka hanggang ngayon po takot pa rin po ako. Alam kong darating ang araw na matatanggap mo ang tungkulin mo, apo. At tignan mo ngayon, ikaw ang naging pag-asa ng baryo natin. Bago pa man makapagsalita si Boyet, ay biglang lumitaw sa kanilang harapan si Uyugan. Magaling, magaling, magaling! Napakagaling mo, Boyet! Binabati kita dahil nagtagumpay ka sa laban nyo ng Lakan na yon. Maraming salamat din sa iyo, Uyugan. Kung hindi mo ibinigay sa akin ng mutya, hindi namin matatalo si Lakan. Kahit ibigay ko ang mutya sa iba, kung hindi sila ang karapat-dapat, ay wala ring mangyayari, Boyet. Tunay na nakatakdang mapunta sa iyo ang mutya ng punso. At ngayon, ikaw na talaga nagmamay-ari niyan. Sana'y alagaan mo yan ng mabuti at patuloy mong gamitin sa kabutihan. Oo, Uyugan. Pinapangako ko. Makakaasa ka. Nagagamitin ko lamang ito sa kabutihan. Maraming salamat uli. Magaling! Yan ang gusto kong marinig. O paano? Aalis na ako at marami pa akong kailangan asikasuhin. Hanggang sa muling pagkikita, Boyet! Napatingin si Boyet kay Lolo Efren. Nang mawala na si Uyugan, ay itinuloy na ni Lolo Efren ang panggagamot sa sugat ni Boyet. Matapos ang lahat ng nangyari, ay bumalik na sa normal ang buhay sa baryo ni Boyet. Naging maayos muli ang pamumuhay ng mga tao at wala nang takot na bumabalot sa kanilang gabi. Si Boyet, bagaman at nagbalik na sa dating tahimik na buhay, ay alam niyang hindi na siya katulad ng dati. Mas naging matatag siya at mas naging handa sa anumang pagsubok na maaaring dumating sa kanilang buhay. Natutunan ni Boyet na ang pagiging bayani ay hindi nangangahulugan ng pagkakaroon ng pambihirang kakayahan, kundi ng pagiging handang ipaglaban ang tama kahit na mahirap. Natutunan niya na ang takot ay isang bagay na maaaring maging hadlang upang makamit niya ang tagumpay. At higit sa lahat, napagtanto ni Boyet na ang bawat tao ay may kakayahang maging matapang basta't maniwala lamang sa kanilang sarili at sa kabutihang kanilang ipinaglalaban.